Pangsanlibutang ulat. Hindi inaasahang mga misyonero. December 6, Chile. Hindi kailanman planado ni na Alvaro at Natalia na maging mga misyonero sa isang malayong isla. Ang mag-asawa ay masayang nagsasama ng 9 na taon sa Chile. Si Alvaro ay isang dentista para sa Seventh-day Adventist Church. Si Natalia naman ay isang physical therapist sa Chile Adventist University. May isa silang 3 taong gulang na anak na babae, si Catalina. Isang araw, nakarinig sila ng sermon tungkol sa Adventist Volunteer Service, isang organisasyon kung saan maaaring magboluntaryo ang mga Adventista upang tumulong sa misyon ng iglesia sa pagpapahayag ng ebanghelyo sa buong mundo. Naramdaman nilang tinatawag sila ng Diyos para magboluntaryo. Magagawa ba natin ito bilang isang pamilya? Tanong nila sa isa't isa. Pakiramdam nila ay masyado na silang matanda. Para bang ang mga estudyante at kabataang nasa 20s lamang ang nagbubuluntaryo sa Adventist Volunteer Service. Pareho silang 35 years old na. Nakipag-usap sila sa pastor ng universidad na nagbigay ng panawagan sa kanyang sermon. Tiniyak ng pastor na tumatawag ang Diyos sa lahat ng edad para maging misyonero. Kaya't nag-training silang mag-asawa at naghanap ng posisyong bakante sa vividfaith.org, isang website ng Adventist Church para sa mga volunteer. Nahikayat sila sa isang posisyon para maglingkod ng 1 taon sa malayong Easter Island, isang bulkanikong isla. Nag-apply sila. Makalipas ang ilang araw, natanggap nila ang balitang tinanggap ang kanilang aplikasyon at inaasahang aalis sila makalipas ang 2 linggo. Nabigla sila sa bilis ng tugon ng Diyos. Ito ang kanilang unang aral bilang misyonero. Diyos ang nangunguna at dapat silang magpasakop. Pagdating ng araw, sumakay sila sa eroplano at lumipad ng 5 hours and 30 minutes papuntang Easter Island. Ang airport doon ay itinuturing na pinakamalayo sa mundo. Nasa 2,350 miles or 3,780 kilometers mula sa pinakamalapit na airport. Isang napakaibang kultura ang sumalubong sa kanila. Kung sa mainland Chile ay malakas ang impluensya ng Roman Catholic Church, sa isla ay nakaangkla ang mga tao sa mga turo ng kanilang mga ninuno. Sa mainland Chile, lahat ay nagsasalita ng Spanish, samantalang sa isla naman ay Rapa Nui ang wika. Hindi nila naramdaman ang pagiging limitado sa mainland Chile, na isa sa pinakamahahabang bansa sa mundo. Ngunit ang Easter Island ay may 63 square miles lamang at karamihan sa 3,800 na mga tao ay nakatira sa kabisera ng Hangaroa. Hindi naging problema ang pagkain sa mainland Chile, pero sa isla, nirarasyon ng tinapay. Minsan walang harina. Dumarating ang pagkain sa pamamagitan ng barko at minsan hindi ito makadaong dahil sa alon. Higit pa rito, nalaman agad ng mag-asawa na marami sa mga taga-isla ang ayaw sa mga taga-mainland. Mahirap makipagkaibigan at makakuha ng tiwala. Ngunit dahil naalala nila kung gaano kabilis silang dinala ng Diyos sa isla, nagpasya silang magtiwala sa Kanya. At dito nagsimulang gumawa ang Diyos ng mga kamanghamanghang bagay. Mas pinili na Alvaro na magtrabaho sa turismo sa halip na dentistry, upang mas makakilala ng tao at maipakilala ang Adventist Church. Natalia naman ay nagtrabaho sa local hospital. Bumili sila ng motorsiklo at nag-ikot. Bumisita sa mga bahay at nagbibigay ng Bible studies. Pinamunuan din nila ang local Adventist Church na may 10 adult members. Ginawa nila ang lahat ng tungkulin ng isang pastor maliban sa pagbautismo at pag-officiate ng kasal. Maging ang paglilibing ay kanila ring isinasagawa. Binuksan muli ni na Alvaro at Natalia ang Pathfinder at Adventurer Clubs na dati na isarado na. Sa unang meeting, 25 na bata ang dumalo. Habang tumatagal, mas dumami pa ang mga bata. Nag-training sila ng mga local master guides at ibinigay sa kanila ang pamumuno ng clubs. Pag-alis nila, may 95 na bata na ang 2 club. At dinala ng mga batang ito ang kanilang mga magulang sa Sabbath worship. Isang Pathfinder at ang kanyang ina ang nabautismuhan matapos lumipad ang pastor upang gawin ang seremonya.
Sinabi ni Alvaro at Natalia na mahirap ang taong iyon, ngunit hindi nila ito pagpapalit sa kahit na ano. Ayon sa biyaya ng Diyos, may lokal na pamunuan na ngayon ng iglesia at nanatiling bukas ang Pathfinder and Adventurer Clubs, sabi ni Natalia. Naniniwala kaming maraming ginawa ang Diyos na 1 taon na naroon kami. Siya ang nagbukas ng daan. Naglingkod sina Alvaro, Natalia at Catalina bilang Adventist Volunteer Service Missionaries sa Easter Island ng 1 taon matapos marinig nila ang isang sermon at sumailalim sa pagsasanay. Isa sa mga proyekto ngayong quarter ay ang pagpapalawak ng Adventist Volunteer Service Center sa universidad upang makapagsanay ng mas maraming misyonero. Maraming salamat po sa inyong mapagbibigay na suporta sa proyektong ito.